Ano ba, Arturo? Sinabi ng ayoko na. Bitiwan mo ko. Nandidiri ako sa'yo. Yun ang sunod-sunod na sigaw ng ina ni Michelle na si Maricar. Tahimik na nakaupo si Michelle sa mahabang sofa habang naglalaro. Nanlalaki ang mga mata niya at puno ng pagkalito. Narinig niya ang sigaw mula sa kusina at ang mga bulungan ng mga kasambahay. Ang boses ng kanyang ama na si Arturo, desperado at nagmamakaawa. Samantala, may halong lupit at lamig ang mga salita ng nanay niya na parang kutsilyong tumatagos sa mga dingding. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga sinasabi ng mga ito. Maricar, parang awa mo na. Hindi ko kaya. Pagsusumamo ni Arturo, nagmamadaling lumabas ng kusina si Maricar. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Maya-maya si Arturo naman ang lumabas at napatingin sa kanya. Parang lumulubog ang puso ni Michelle. Makita ang maputlang mukha ng ama at kalungkutan doon. Sumunod ito sa kwarto papunta kay Maricar, kaya sumunod na rin siya. Pinagmasdan ni Michelle ang kanyang ama. Magulo ang damit at nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa frame ng pinto si Arturo. Daddy, nag-aaway po ba kayo? Tanong ni Michelle sa kanyang ama. Michelle, basag ang boses na sabi ni Arturo sa kanya. Anak, punta ka na sa kwarto mo. Hindi ka dapat nakikinig sa amin ng mami mo. Nag-uusap lang kami. Umiling si Michelle at hinawakan ang mukha ng kanyang daddy na maraming peklat. Bakit po kayo umiiyak? Sino po may gawa sa inyo? Muling tumulo ang mga luha ni Arturo. Anak naman, please, nasan bang yaya mo? Dapat hindi mo to naririnig. Umiling lang si Michelle. Sa murang edad, naramdaman niya na ang paninikip ng kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang kirot ng mga salitang ayaw niyang marinig. Hindi pa niya nakitang ganoon si Arturo. Napakarupok at parang sirang-sira. Aalis po ba si Mommy? Nanginginig ang boses na tanong ni Michelle. Pagkatapos pagmasdan ang kanyang mommy na nag-iimpake ng mga gamit. Hindi niya gustong umalis si Maricar. Hindi niya maintindihan kung bakit parang iiwan sila ng kanyang ina. Hindi niya kayang isipin na mawawala ito sa kanilang tabi. Mommy! Usal ni Michelle at bakas ang pagsusumamo sa mga mata. Isang batang nagmamakaawa sa ina. Ano? Wag mo na nga akong tawaging mommy. Wala akong anak na halimaw. Walang pakundangan na sigaw ni Maricar sa kanya. Unti-unting lumakas ang mga hikbi ni Michelle. Mommy, hindi po ako halimaw. Maricar, ano ba? Bakit mo tinawag na ganyan ang anak natin? Ganyan ka na ba talaga? Hindi mo ba mahal ang anak mo? Ang anak nating dalawa. Puno ng hinanakit na tanong ni Arturo. Hindi ko na kaya. Matalas at malamig ang boses na saad ni Maricar. Sa tingin mo ba talaga? Kaya ko kayong makasamang dalawa? Ikaw? Hindi ka dating ganyan. Pero simula nang umusbong yung sakit mo na minana mo pa sa mga ninuno mo, hindi ko na makitang Arturo na minahal ko at pinili kong pakasalan. Hindi mo alam ang nararamdaman ko sa tuwing gigising ako sa umaga. Pangit mong mukhang bubungad sa akin. Natutroma ako sa'yo. Noong una, sige matitiis ko pa. Sige, magstay pa ako para kay Michelle. Pero Arturo naman, pati sakit mo, pinamana mo kay Michelle. Hindi pa malala ang sa kanya dahil kakadevelop pa lang. Pero alam kong lalala din yan katulad ng sayo. Hindi ko na kayo kayang tingnan katulad ng dati. Hindi ko kayang tumira kasama kayo. Hindi na ako makatingin sa inyo. Sayo. Nakakadiri kayong dalawa at ayokong magkaroon pa ng anak na katulad ng sabalat ninyo. Napatingin si Michelle sa malapit na salamin. Wala naman siyang mga peklat noon at tuwang-tuwa sa kanya ang mama niya dahil maganda siya. Pero isang araw, nagising na lang si Michelle na sensitive ang balat niya sa araw at matinding ilaw. Sakit na namanin niya sa kanyang ama. Kaunti pa lang at medyo sariwa pang rashes niya, pero palaging sinasabi ni Maricar na dadami pa iyon. Hindi agad lumitaw ang sakit ng kanyang ama na si Arturo, kaya nang mapangasawa ni Maricar, talagang magandang lalaki pa. Pero 5 taon pagkatapos ng kasal, nagkaroon na ng sakit sa balat si Arturo. At ngayon, si Michelle naman na mas maagang lumitaw ang sakit sa balat. Maricar, pakiusap. Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Hindi lang ako ang sinasaktan mo, maging ang anak nating dalawa. Lumuluhan na sabi ni Arturo. Pero ayaw magpaawat ni Maricar. Ayoko. Wala akong pakialam. Hindi ko babawiin lahat ng sinabi ko.
Dahil totoo naman talaga na nakakadiri kayong dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Michelle. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung bakit nakakadiri siya sa paningin ng kanyang ina. Ang alam kasi ni Michelle, kay Maricar niya unang makukuha ang pagtanggap. Pero hindi yun nangyari. Ganito ba talagang nararamdaman mo? Mahina ang boses ng kanyang ama. Please, huwag mong sabihin yan. Magpapagamot ako kahit maubos ang pera ko. Maayos lang ang mga balat namin ni Michelle. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming iwan. Please, huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita, Maricar. Nanunuyang tumingin ang nanay niya kay Arturo. Magpapagamot? Baliw ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Hindi karaniwan ang sakit ninyo at walang gamot dyan. Kaya habang buhay kayong magiging pangit. Artista ako, model, tapos may pamilya akong pangit. Nasaan ang hustisya para sa akin, ha? Alam mo, sinabi ng doktor na hindi na magagamot ang sakit yung dalawa. Masyado kayong sensitibo sa araw at naipasa mo na kay Michelle. Paano pag nabuntis pa ako? Isa na namang pangit. Tingnan mo rin ang balat niya. Sa tingin mo, kaya kong mabuhay ng ganito? Oo, Maricar. Kaya mo kung pipiliin mo dahil mahal mo kami. Putol ng kanyang ama at tumaas pa ang boses. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Hindi ako lalabas kahit kailan. Kami ng anak natin para hindi na lumala ang sa kanya. Hindi namin hahayaan na masikatan kami ng araw. Huwag mo lang akong iwan. Huwag mo kami iwan. Napailing si Maricar. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Ayoko nang nagtatago. Personalidad ako, Arturo. Ang gusto ko, yung pamilyang kaya kong ibalandra sa fans ko at hindi katulad yung dalawa. At anong mahal? Baka noon oo. Pero ngayon, wala akong ibang maramdaman sa inyo kung hindi pandidiri lang. Naninikip ang dibdib ni Michelle. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay, ang bahagyang mga pekas at peklat sa kanyang balat, ang mapuputlang bahagi na kung saan siya sinunog ng sikat ng araw. Hindi niya kayang isipin na pangit din ang tingin ni Maricar sa kanya. Hindi niya alam kung anong nangyayari, ngunit alam niyang hindi yun maganda. Niyayakap ni Michelle ang mami niya. Mataas pa ang boses at desperado habang sumisigaw. Mommy, please, huwag ka pong umalis. Please, huwag mo po kaming iwan. Dahan-dahang lumingon si Maricar sa kanya. Malamig ang ekspresyon na ipinakita nito at parang walang interes sa lahat ng pagmamakaawa ni Michelle. At nagdulot yun ng sakit sa bata niyang puso. Mommy, please. Muli niyang pakiusap habang umaagos ang mga luha sa pisngi. Ayoko pong umalis ka. Mahal po kita. Mahal ka po ni Daddy. Please, wag ka pong umalis. Dapat magkakasama po ang family. Wala akong pamilya ng mga ganyan ng itsura. Hindi kumikibo ang kanyang ina. Mukhang wala itong pakialam sa mga iyak ni Michelle. Hindi mo naiintindihan. Ayoko na't kalimutan mo na rin ako na mami mo ko. Bumagsak si Michelle sa kanyang mga tuhod. Mommy, huwag mo pong sabihin yan. Huwag ka pong umalis. Kailangan po kita. Kailangan ka po namin ni Daddy. Tinulak siya ni Maricar. Bitiwan mo na ako. Hindi na kita kikilalaning anak kahit kailan. Maricar! Nasasaktang sigaw ni Arturo. At pagkatapos, sa isang huling malamig na sulyap kay Michelle, tumakbo palabas ang kanyang ina. Mabilis naman siyang sumunod, walang pakialam kung masunog sa sikat ng araw. Mommy! Mommy! Sunod-sunod na sigaw ni Michelle habang pasakay si Maricar sa sasakyan nito. Ah! Aray! Napaupo si Michelle nang maramdaman niya ang hapdi at pangangati. Mabilis siyang pinuntahan ni Arturo at dinala sa loob. Sa pagkakataong yun, wala na silang ibang nagawa kundi pagmasdan na lang si Maricar na umalis at talikuran sila. Anak, Michelle, tumahan ka na. Kanina ka pang umiiyak. Nasasaktan ang puso ng daddy kapag nakikita kang lumuluhan ng ganyan. Malumanay na sabi ni Arturo sa kanya. Nakasubsob ang mukha ni Michelle sa dibdib ng kanyang daddy. Masakit ang kanyang balat at ang mga matay namumugto, namumula sa walang katapusang pag-iyak. Bakit? Bakit ayaw po sa atin ni Mommy? Gusto niya naman po dati sa atin, diba? Nag-crack ang boses ni Michelle, kaya mas lalo siyang yumakap sa ama. Bakit hindi niya po tayo matanggap? Bakit hindi niya na po tayo mahal? Masama po ba tayong tao kaya umalis si Mommy?
Naramdaman ni Michelle ang malalim na paghinga ni Arturo. Pakiramdam niya, wala itong mahanap na mga tamang salita na maaaring sabihin sa kanya kung paano papawiin ang sakit na ngayon ay nag-aalab sa kanilang mga puso. Baby, hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan. Bulong ni Arturo at puno ng emosyon ng boses. Pero, ang mami mo, may pinagdadaanan siya ngayon. Nabibigla siya sa lahat ng to. At minsan, kapag nasasaktan o natatakot ang mga tao, hindi sila palaging gumagawa ng mga tamang desisyon. Pero hindi ibig sabihin na masama tayo, Michelle. Napasinghot si Michelle at pinunasan ang kanyang ilong. Sa tingin mo po ba mahal niya pa po tayo? Sa tingin mo po ba babalik pa siya? Hindi agad nakasagot ang daddy niya. Huminga ito ng malalim at hinila papalapit si Michelle. Basta magpahinga ka na lang, okay? Alam kong nasasaktan ka ngayon. Masakit din siguro ang balat mo, Michelle. Matulog na tayo. Kailangan mo magpahinga. Pareho tayo. Itulog na lang natin ang lahat ng sakit, ha? Bumagal ang hikbi ni Michelle ngunit nanatili sa kanyang mga mata ang pagkalito at sakit. Isinara niya ang mga mata saglit ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga tanong na hindi maalis. Sa wakas, muli siyang nagsalita. Nanginginig ang boses at puno ng matinding sakit. Kasalanan po bang hindi maganda, Daddy? Masama po bang hindi maganda? Mahina niyang tanong, may bahid ng kainosentihan ang mga salita ni Michelle. Halimaw po ba talaga tayo? Sabi po ni Mommy, halimaw daw po tayo. Tumingin siya sa kanyang ama na puno pa rin ng luha ang mukha. Yun lang ang tanging naiisip ni Michelle sa sandaling yun. Halimaw silang dalawa katulad ng sinabi ni Maricar. Nahihirapan ang kanyang puso sa tuwing naaalala ang malupit na mga salita ng mami niya. Ang klase ng mga salitang nagpabaluktot sa mga pananaw niya tungkol sa kanyang sarili. Dahan-dahang hinawakan ni Arturo ang kanyang mukha at pinunasan ang mga luha. Hindi anak, hindi ka halimaw katulad ng sinasabi ng mami mo. Hindi, maganda ka, loob at labas, at wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, kaya dapat ganun ka rin. Ang mga itsura natin, hindi tumutukoy sa kung sino tayo. Ang mahalaga, mabuti ang puso nating dalawa. Mabait ka at may mabait bang halimaw? Huwag mong iisipin yun, Michelle. Nasasaktan ng daddy kapag naririnig yan mula sa'yo. Ngumuso si Michelle. Pero, hindi naman po nakikita ni Mami yun, diba? Nag-alinlangan ang kanyang ama pero sumagot pa rin naman sa mga tanong niya. Ang mami mo, nahihirapan siya ngayon, Michelle. Nahihirapan siyang tanggapin tayong dalawa. Dahil hindi niya rin naman inaasahan to. Pero hindi ibig sabihin nun na halimaw ka o hindi ka maganda. Kasi anak, maganda ka. At mahal kita kahit ano ka pa o sino ka pa. Sana ito na lang ang palagi mong tatandaan. Lumambot ang mga mata ni Michelle at tahimik ang kanyang mga hikbi habang sinusubukang iproseso ang bigat ng mga salita ni Arturo. Kahit na nahihimigan niya ang lungkot sa boses nito, pinipili pa rin maging malakas para sa kanya. Gusto niyang maniwala sa ama, ngunit nandoon pa rin ang sakit sa loob ni Michelle. Babalik pa po kaya si Mommy? Mahinang tanong ni Michelle na halos natatakot na marinig ang sagot. Babalik po kaya siya para sa ating dalawa, Daddy? Huminga ng malalim ang kanyang ama at baka sa mga mata ang kawalan ng katiyakan. Hindi ko alam, anak. Hindi ko talaga alam. Susuyuin ko siya at gusto kong ipangako sa'yo na babalik siya. Pero hindi ko pa rin alam. Hindi pa rin ako sigurado, pero kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ni Daddy, ha? Palagi ako nandito. Hindi kita pababayaan at mamahalin kita ng sobra-sobra. Nanginginig ang labi ni Michelle habang tumatango. Mamimiss ko po si Mommy. Alam ko, anak. Bulong ni Arturo sabay hawak sa kanya ng mahigpit. Mamimiss ko rin si Maricar. Umaasa pa rin si Michelle na muling bumalik si Maricar sa mga buhay nila. Gayunpaman, lumipas ang 2 taon at hindi pa rin bumabalik ang mami niya. Nakokontento na lang siya sa panonood ng TV at pagsulyap sa mga magazine kung saan cover ang nanay niyang artista. At habang tumatagal, ang hinanakit na mayroon siya kay Maricar, napapalitan na lang ng galit. Kaya hindi na siya umaasang babalik pa ito. Unti-unti niya nang tinanggap na sila na lang ng daddy niya ang magkasama. Michelle, tara, laro tayo! Nakangiting sabi sa kanya ni Juancho. Bahagya siyang napangiti nang makita ang anak ng kasambahay nila. Akala ko hindi ka na pupunta rito.
Ang tagal kitang hindi nakita. Tumawa si Wancho. Miss na kita kalaro, Michelle. Ang dami-daming ginagawa sa school. Lagi akong pumapasok. Ikaw, pumapasok ka na rin ba? Tumango naman si Michelle. Oo, online lang. Saka dito mismo pumupunta ang mga teachers ko. Hindi ako pumupunta sa school at wala rin ako mga classmates. Masaya ba sa school? Nakakapaglaro ba kayo? Oo, sagot ni Wancho sa kanya. Kapag wala si ma'am, lumalabas kami sa room tapos nagtatakbuhan kami. Yung mga babae, nagte-10-20 sila. 10-20? Nagtataka niyang tanong. Sumagot naman agad si Wancho. Oo, 10-20. Parang Chinese garter. Tatalong ka sa garter hanggang pataas ng pataas. Bahagyang nalungkot ang kanyang puso. Hindi niya naranasan yon dahil sa kanyang sakit. Hindi siya pwedeng lumabas at tumagal sa araw. Kahit nakapayong na siya at nakasuot ng jacket at pants, kaunti man pero masusunog pa rin ang kanyang balat. Hindi siya pwedeng ma-expose ng sobra sa ilalim ng araw dahil baka hindi siya makahinga ng maayos. Tila malayo ang mundo para kay Michelle. Mabigat ang puso niya sa kalungkutan dahil palagi na lang may limitasyon ang bawat kilos niya. Nasa terrace siya at nilalaro ang kanyang mga laruan. Hindi gaanong mainit kaya pinayagan siyang lumabas. Bahagyang dumampi ang sikat ng araw sa kanyang suot na jacket. Hindi man lantad ang kanyang balat, pakiramdam ni Michelle, lantad naman ang kalungkutang bumabalot sa kanya. Uy, Michelle! Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Wancho na puno ng pag-aalala ang boses. Mukhang hindi ka nagsasaya sa paglalaro ngayon. Nagkibit balikat si Michelle. Okay lang ako. Masaya ako na nandito ka. Pero nalulungkot pa rin ako dahil sa ginawa ni Mommy sa amin. Lumuhod si Wancho sa tabi niya at nakakunot ang noo sa pagkalito. Halika, maglaro na lang tayo. Dito na lang ako sa loob maglalaro para magkalaro tayo pareho. Bumaba ang tingin niya sa suot na jacket. Gusto ko rin tumakbo sa labas, Wancho. Palagi kang sinusuot ang jacket na to at hindi ako makapaglaro sa labas katulad mo. Masyadong mainit at hindi ako masisikatan ng araw dahil iba ako. Boring siguro ako sa'yo. Hindi ko magagawa ang lahat ng masasayang bagay na gusto mo at kailangan kong laging manatili sa lilim. Itinagilid ni Wancho ang ulo at inayo sa harap niya ang mga laruan. Anong sinasabi mo? Ang saya mo kayang kasama. Kapag sinasama ako ni nanay dito, tuwang-tuwa talaga ako. Mabait ka na bata at hindi ka nangaaway. Hindi ka rin madamot sa mga laruan mo. Hindi ka boring. Nakakatuwa kang kasama. Lahat ng laruan, meron ka. At palagi mo ako tinatawanan kapag naglalaro tayo. Masaya kang kalaro. Minsan nga, ayoko nang umuwi. Gusto ko na lang na dito matulog at habang buhay tayo maglaro. Namilog ang mga mata ni Michelle. Talaga? Hindi ka naboboring sa akin? Kahit hindi ako nakakatakbo? Kahit hindi tayo nakakapunta sa labas? Palagi ako naka-jacket. Hindi ako masyadong lumalabas at hindi ako tulad ng ibang mga bata. Bumaba muli ang kanyang tingin. Hindi ako maganda. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Si Mommy palagi siyang nandidiri sa amin ni Daddy. Kaya pakiramdam ko, kapag nakita kami ni Daddy ng ibang tao katulad ni Mommy, ayaw din nila sa amin. Tumango-tango si Wancho. Oo, ibang itsura nyo ng daddy mo. Pero sabi naman ni nanay, hindi naman daw nakakahawa ang sakit nyo. Saka sanay na ako sa balat nyong dalawa. Ang ganda nga eh. Kakaiba? Napanguso naman si Michelle. Baka sinasabi mo lang yan kasi magkaibigan tayo at palagi tayong bate. Hindi naman kasi talaga ako nandidiri sa inyo. Ang bait-bait nyo kaya ni Sir Arturo, lalo na sa amin ng nanay ko. Lumambot ang mukha ni Wancho at bahagyang hinawakan ng balat niya. Okay naman yan. Siguro mandidiri ako kung nakakahawa ka. Pero ang tagal na natin naglalaro, hindi mo naman ako hinawaan. Hinaplos sa rin ni Michelle ang balat, pati na ang mukha. Pero hindi ako kasing ganda ni Mommy. Hayaan mo ng Mommy mo. Sabi sa kanya ni Wancho na parang matanda. Mahal ka naman namin dito. Mahal ka ng daddy mo, ng mga kasambahay, saka ng mga guards, pati na rin ako. Lahat kaming nandito, hindi kami nandidiri sa'yo. Hindi ka boring, Michelle. Ayoko nga makipaglaro sa iba. Ikaw ang gusto ko lang makasama. Ngumiti ito at bahagya pang sinundot ang kanyang dimple. Palagi kang masigla kapag ako ang kasama mo. Kahit na hindi magandang pakiramdam mo, mas mabait ka nga kaysa sa ibang bata. Gusto kong kasama ka dahil hindi mo kayo naaway, tulad ng ginagawa ng iba. Best friend kaya kita. Napakurap si Michelle at medyo nagulat sa sinabi nito.
Pero hindi mo ba naiisip na nakakatakot ako? Ang itsura ko, parang monster. Alam mo na dahil sa balat ko at baka kapag tumanda ako, maging mas malala pa. Hanggang dulo, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Tumango agad si Juancho na parang siguradong sigurado at walang kahit na anong pagbabago sa isip nito. Hindi ka nakakatakot, Michelle. Hindi ka monster. Nakatitig si Michelle kay Juancho. Tila hinahaplos ang puso niya sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Bahagyang nawala ang bigat sa dibdib niya. Ngunit hindi pa rin siya lubos na sigurado. Talaga? Kahit hindi na ako maganda? Tumingin si Juancho sa kanya na para bang may sinabi siyang imposible. Ano? Ang ganda mo kaya, Michelle. Lalo nang malalim mong dimples. Maganda ka kapag masaya ka. Tumatawad, nakikipagkwentuhan sa akin. Kaya huwag ka nang bumusangot dyan. Kapag bumusangot ka pa, magiging pangit ka na talaga. Napakurap-kurap si Michelle. Talaga? Niloloko mo lang yata ako eh. Hindi! Nakangiting sabi ni Juancho. Ang ganda mo nun at ang ganda mo pa rin ngayon. Ay kahit na may sakit ka sa balat, ikaw pa rin ang Michelle na sobra-sobrang bait. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Michelle. Tinawanan pa siya ng kanyang kaibigan. Thank you! Bulong ni Michelle at puno ng emosyon ng boses. Natutuwa akong kaibigan kita. Tumawa ng mahina si Juancho. Wala yun, lagi ako magiging kaibigan mo at kahit anong mangyari, hindi ako matatakot sa'yo. Simula ng araw na yon, lalo lang silang naging close ni Juancho. Lumipas ang mga taon, dalaga at binata na sila. Kapag walang pasok at kapag bakasyon, talagang palaging tumatambay ang binata sa kanila. Nagkaroon siya ng kaibigan na masasandalan at makakapitan tuwing may mga bagay siyang hindi niya masabi sa kanyang ama. Eto na po bang pinapabili ko, Daddy? Tanong ni Michelle sa kanyang ama. Tumawa naman si Arturo sabay tango. Oh anak, pupunta ka sa handaan ni Juancho sa birthday niya? Napangiti si Michelle at tumango na rin. Apo, regalo ko po ito sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Daddy. Ginawa niya pong gabi ang handaan sa kanila para naman daw po makapunta ako. At pinagmamayabang niya po kasi sa akin na may girlfriend na po siya. Gusto niya raw po na magkakilala kami. Siyempre, best friend po kami ni Juancho. Tumaas ang mga kilay ng kanyang ama. Michelle, come on. Alam kong hindi mo sinasabi sa akin ang lahat. Kayo ni Juancho, may something special ba sa inyong dalawa? Malumanay, pero matigas ang tinig ni Arturo. Mabilis na natawa si Michelle. Ano ka po ba, Daddy? Siyempre wala po. Wala naman masyadong espesyal sa pagsasama nila ni Juancho. Dahil ang simple lang ng pagkakaibigan nila. Magkaibigan lang sila at sigurado siya roon. Ngunit ang mga tanong ng kanyang ama ay nagbigay ng kalituhan. Parang may kailangan pa siyang ipaliwanag. Wala namang nangyayari, Daddy. Mahina niyang sabi. Si Juancho parang kuya sa akin. Wala na pong iba. Huwag niyo po sanang bigyan ng mali siya ang pagiging close namin. Malapit po kasi talaga kami sa isa't isa dahil magkababata kami. Siya lang din naman po ang kalaro ko. Yung ibang bata noon kapag nakita po ako, lumalayo na agad. Itinaas ni Arturo ang isang kilay. Kuya, talaga ba Michelle? Wala ka bang lihim na pagtingin sa kaibigan mo? Gwapo si Juancho, mabait at madalas kayong magkasama. Imposibleng hindi ka mahulog sa kanya. Wala talaga? Tumingin si Michelle sa kanyang ama. Hindi niya mapigilan tumawa dahil kung ano-ano na lang ang iniisip ni Arturo. Malinaw na hindi siya maintindihan ng kanyang ama. Binibigyang mali siya ang mayroon sa kanila ni Juancho. Ang ideya na magugustuhan siya ni Juancho sa romantikong paraan, parang isang biro lang kay Michelle. Si Juancho po, hindi siyang tipo ko, Daddy. Pag-amin ni Michelle sa kanyang ama. Siya, madalas may ibang mga girlfriends. Babaero po siya, Daddy. Ganon po si Juancho simula nung high school. Hindi naman po sa pagiging choosy, pero hindi ko po talaga type ang mga katulad ni Juancho. Hindi ko po gusto ang mga ganong klase ng lalaki. Hanggang kaibigan ko lang po talaga siya nakikita. Kumunot ang noo ni Arturo at parang malalim ang iniisip. Michelle, baka naman nahihiya ka lang umamin sa akin. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Kung may halaga si Juancho sa'yo sa mas higit pang paraan, okay lang na aminin mo. Hindi ko naman ipagsasabi, anak. Muling umiling si Michelle.
Hindi po talaga, Daddy. Wala po akong feelings sa kanya at wala rin po siyang feelings para sa akin. Isa pa po, hindi ko naman po talaga iniisip na may magkakagusto sa akin, kahit pa po si Juancho. Daddy, ganito lang naman po kasi ako. Nagbago ang ekspresyon ni Arturo at naging seryoso. Anong ibig mong sabihin na ganyan ka lang? Anak, bakit binababa mo na naman ang sarili mo? Hindi ka basta ganyan lang. Para sa akin, maganda ka. Napakarami mong talent. Magaling kang kumanta, magaling kang magpinta, masarap kang magluto, masaya kang kasama at napakabait mo, Michelle. Ano pa bang hahanapin ng mga lalaki sa'yo? Tinago na lang niya sa ngiti ang sakit na nararamdaman. Daddy, kahit naman paulit-ulit yun namang sabihin sa akin ng mga magaganda kong katangian, hindi naman po yun makikita ng ibang tao. Mahalaga pa rin po sa kanilang itsura. Kapag okay ang itsura, saka pa lang po doon kikilalanin. Sa itsura ko pa lang po, Daddy, talo na po ako. Ligwak na po ako. Huminga ng malalim si Michelle at umiwas ng tingin. Ganoon talagang nararamdaman niya kapag pinag-uusapan ang kanyang insecurities. Ang ibig kong sabihin, hindi ako katulad ng mga magagandang babae na gusto po ni Juancho. Pinagmasdan ni Michelle ang itsura sa salamin. Pangit po ang balat ko at hindi ko nararamdamang kaakit-akit ako, Daddy. Hindi ko po inaasahan na may magmamahal sa akin pagdating po ng panahon. Mas inaasahan ko pa po na habang buhay akong magiging single at okay lang po ako ron. May bahagyang pagkabasag sa kanyang tinig at nagmamadali niyang pinahid ang luha na nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Alam niyang nararamdaman ni Arturo lahat ng hinanakit niya sa buhay. Palaging kini-question ni Michelle kung bakit sa lahat ng tao sa kanila pa ng daddy niya ibinigay ang sakit na iyon. Dahan-dahang lumapit si Arturo at hinaplos ang buhok ni Michelle. Inabot nito ang kamay niya at tiningnan ng mabuti. Michelle, malumanay na wika ni Arturo at ang tinig ay puno ng emosyon. Maganda ka. Hindi lang sa labas kundi pati sa loob. At huwag mong hayaang maramdaman mo na hindi ka kamahal-mahal. Huwag mo sanang isipin na lahat ng tao ay pangit ang makikita sa'yo. Sa milyon-milyong taong pare-pareho, maniwala ka na may isang namumukod tangi na kaya kang tanggapin. Tumingin si Michelle sa kanyang ama at gusto niyang paniwalaan lahat ng salitang iyon. Niyakap niya na lang ang tatay niya na puno ng lambing. Anak, bulong ni Arturo at ang tinig ay puno ng pag-ibig. Hindi mo kailangan magbago para sa kahit na sino, ha? Perpekto ka na sa kung sino ka. At ang tamang tao ay makikita yon. Maniwala ka sa akin, makikita nila yon. Hindi ibang tao ang magpapa-adjust sa'yo. Kung hindi sila mag-a-adjust dahil tanggap mo dapat ng buong buo ang iyong sarili. Pumikit si Michelle, pinapayagan ng mga salita ng kanyang ama na magtagal sa kanyang puso't isipan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang taon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa na baka sa pagtagal ay may tatanggap sa kanya ng buong buo. Kinagabihan, hinatid siya ng driver papunta sa bahay ng nanay ni Juancho at ng binata. Masaya siyang pumunta sa simpleng salo-salo na hinanda nito. Hindi naman kasi madalas maghanda si Juancho kapag birthday. Nandiyan ka na pala, Michelle. Pumasok ka na sa loob. Maya-maya nandito ng mga kaibigan ni Juancho saka ang girlfriend niyang si Trixie. Wala lang siya ngayon dahil sinundo sa kanto ang mga kaibigan niya. Mauna ka na rin kumain. Sige po, nakangiting sabi ni Michelle. Pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang pusang si Luningning. Pusa nila yun ni Juancho. Sinaktan ng ibang tao, kaya kinupkup nila at inalagaan. Hindi siya pwedeng ma-expose ng sobra sa mga pets, kaya naman sa bahay ni Juancho na natili ang pusa nilang si Luningning. Hey Luningning, ang tagal kitang hindi nakita. Nakangiting pagkausap ni Michelle sa pusa nila ni Juancho. Si Juancho kasi hindi ka na masyadong dinadala sa amin. Palagi siyang busy. Parang nangangayayat ka. Pinapakain ka ba niya ng maayos dito? Gusto mong pagalitan ko siya, ha? Hindi ka na inaalagaan ng maayos? Naglambing ang pusa sa kanyang kandungan at napangiti si Michelle. Maya-maya'y binigyan siya ng plato ng nanay ni Juancho. Tumayo agad siya at kumuha dahil alam niyang masarap magluto ang nanay nito. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan ng pagkain, bigla siyang nilapitan ng nanay ni Juancho. May problema kasi, Michelle. Parating ng mga kaibigan ni Juancho. Marami-rami sila. Baka kung pwede doon ka na lang sa likod kumain. May lamesa at bangko naman sila. Medyo siksikan sila kapag pumunta rito, saka baka hindi mo rin sila makaklose. Tinago ni Michelle sa isang ngiti ang pagkadismaya.
Sige po. Wala siyang reklamong umalis sa sala ng bahay dalang pagkain niya. Iniwan niya na lang din sa lamesa ang malaking paper bag. Nandoon ang regalo niya para kay Juancho at hangad niyang makita nito kaagad. Mabait naman ang nanay ni Juancho. Ilang taon nang naging kasambahay sa kanilang mansyon. Gayunpaman, may distansya pa rin siyang nararamdaman dito kapag pinag-uusapan ang closeness nila ng anak nito. Parang ayaw nitong mapalapit ang isang katulad niya kay Juancho. At pilit niyang iniintindi yon dahil kahit hindi naman siya magtanong, alam niya na kung ano ang sagot. Oh, sumunod ka pala sa akin? Saad ni Michelle at bahagyang napangiti. Gusto mo kumain, Luningning? Siguro hindi ka talaga pinapakain ni Juancho dito. Inabala na lang ni Michelle ang sarili sa pagkain at pagpapakain kay Luningning. Kaya siguro mabait ang binata dahil maawain ito sa mga hayop, bagay at mga taong hindi maganda sa paningin ng iba. Halimbawa na lang si Luningning na pinahirapan, parang basang sisiw at maraming sugat. Walang pakialam si Juancho roon at inalagaan ang pusang napulot nila. Ilang sandali pa, narinig niya ng tricycle mula sa labas. Tumahimik agad si Michelle para hindi makuha ang atensyon ng mga kaibigan ni Juancho. Naririnig niyang nagkakasiyahan ang mga ito sa loob at hindi siya nagtangkang guluhin iyon. Kumain lang siya ng kumain. Kaso, gusto niya pa ng fruit salad. Nahihiya naman siyang pumasok sa loob dahil baka makita ng mga kaibigan ni Juancho. Anong ginagawa mo rito? Bakit wala ka sa loob? Tanong ng binata at dala na sa isang kamay ang paper bag kung nasa ng regalo niya. Akala ko hindi ka na dumating. Tatawagan pa sana kita pero nakita ko tong regalo mo sa akin. Salamat. Sobrang gustong-gusto ko, Michelle. Iingatan ko to. Napangiti naman si Michelle. Salamat dahil na-appreciate mo din. Dito ako sa labas kumakain kasi nahihiya akong magpakita sa mga kaibigan mo. Kumunot ang noo ni Juancho. Bakit naman nahihiya ka magpakita? Inimbitahan nga kita para makilala ka nila. Napangiwi naman si Michelle. Baliw ka ba? Kinulang na ba ng tornilyo ang utak mo? Ganitong itsura ko. Nandito sila para makisaya sa birthday mo. Hindi para matakot kasi may pa-haunted house kang ganap. Mas lalong kumunot ang noo ni Juancho. Halatang hindi nagustuhan ang mga sinasabi niya. Ano bang mga sinasabi mo? Ano naman kung ganyan ang itsura mo? Alam mo, naikikwento kita sa kanila. Alam nila ang kondisyon mo. Kapag nandiri sila, palalayasin ko sila rito. Umiling naman agad si Michelle. Juancho, wag na. Ano ka ba naman? Mga kaibigan mo kaya sila? Bakit mo naman naawayin para sa akin? Aawayin ko sila kung sakaling maliitin ka nila. Ayoko nang ganun. Ayoko may kinukutya. Bisita kita kaya dapat igalang ka nila. Buo ang boses na sabi ni Juancho. Bahagyang napangiti si Michelle. Masaya siya na mayroon siyang kaibigan na katulad ng binata. Pakiramdam niya kahit anong mangyari at kahit nasa kagipitan na, hinding-hindi siya kailanman ilalaglag nito. Halika na sa loob. Tumayo si Juancho at hinawakan ang kanyang kamay. Umiling si Michelle at binigay na lang ang kanyang plato. Dito na lang ako, kasama ko naman si Luningning. Kapag pumasok ako, hindi naman ako makakarelate sa mga pinag-uusapan nyo. Sheltered ako simula bata kaya parang hindi pa rin talaga ako mulat sa mundo. Ikuha mo na lang ako ng fruit salad. Damihan mo please. Hindi napigilang tumawa ni Juancho. Ayoko nun Mas gusto kong leche flan pero dahil alam kong darating ka, nagpahanda ko kay nanay. Sige, ikukuha kita. Umalis na agad si Juancho. Maya-maya'y bumalik na rin naman ito. Ngiting-ngiti siya habang kumakain. Akala niya, aalis na si Juancho. Pero nanatili pa rin ito sa kanyang tabi at kumuha na rin ng sariling pagkain. Bahagyang bumagal ang kanyang pagnguya. Hinihintay niyang bumalik ito sa loob pero hindi naman ginawa ni Juancho. Nakakahiya sa ibang bisita nito kung siya ang pagtutuunan ng pansin. Kukomprontahin sana ni Michelle pero dumating na si Trixie. Ano ba? Bakit ba hindi ka na bumalik sa loob? Ang tagal-tagal mo na rito, Juancho. Nahihiya ako sa nanay mo. Saad ni Trixie at napatingin sa kanya kaya bigla na lang napatili. Ano yan? Bakit ganyan ang itsura niyan? Nagsalubong agad ang mga kilay ni Juancho at mabilis na tumayo. Halika na! Napailing si Trixie at bakas ang pandidiri. Siya ba yung kinikwento mo sa amin na best friend mo? Ang pangit niya. Trixie! Mariing bulalas ng binata at basta nalang hinila si Trixie papasok sa loob. Huwag ka magsasalita ng ganyan kay Michelle. Napayuko na lang siya. Yun na nga ba ang kanyang sinasabi? Huhusgahan siya
Kahit alam ng mga ito na may best friend si Juancho na may sakit sa balat, mandidiri pa rin ang mga ito. Hindi niya tuloy alam kung papaano uuwi. Tinawagan niya na lang ang driver para masundo na siya. Matyaga siyang naghintay roon. Maya-maya dumating ng driver niya. Tumayo na si Michelle para magpaalam. Nagpaalam na siya sa nanay ni Juancho pero hindi niya makita ang binata. Maya-maya naabutan niya ang mga ito na nasa ilalim ng puno at mukhang nagtatalo. Sa kanyang pwesto, rinig niya ang usapan ni na Juancho at Trixie. "Nagiging totoo lang ako, Juancho," sabi ni Trixie sabay halukip-kip. "Pangit ang sinasabi mong best friend mo. Sinasabi mo pa na kababata mo. Paano mo nakakayang kasama yun? Nakakadiri ang balat. Walang makeup o kahit anong gawin niya para takpan ang skin problem niya. Hindi yan magbabago." Natigilan si Michelle at parang nahulog ang kanyang puso sa mga salitang narinig. Kahit ilang beses na siyang nakatanggap ng panghuhusga, kahit na matagal niya nang tinanggap ang kondisyon sa balat niya, nasasaktan pa rin talaga siya. Kaya naman sinisikap niyang matutunan na baliwalain ang mga panghuhusga ng iba. Pero nang marinig yun mula kay Trixie, talagang nasaktan siya. Umahon ang boses ni Juancho, mukhang handa siyang ipagtanggol. Huwag mong sabihin yan. Hindi pangit si Michelle. Maganda siya. Oo, may skin problem siya pero problema lang yan. Hindi naman nakakahawa. Hindi mo siya pwedeng husgahan ng ganun. May damdamin ng kaibigan ko at nasasaktan yun. Isa siya sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Tila sasabog ang puso ni Michelle. Labis niyang pinapahalagahan ng pagprotekta sa kanya ni Juancho. Subalit hindi naman gusto ni Michelle na makaaway nito ang girlfriend ng dahil sa kanya. "Oh, please!" Irritableng sambit ni Trixie. "Ano? So ako na ngayon ang inaaway mo? Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, Juancho. Ano bang tingin niya sa sarili niya? Maganda siyang nilalang? Tinatawag mo siyang maganda? Bulag ka ba? Baka naman nagayuma ka niyan, kaya mas kinakampihan mo siya kaysa sa akin. At parang ako pang masama dito kasi sinasabi ko lang ang totoo. Bakit mo siya pinapaboran kaysa sa akin? Baka nakakalimutan mo. Ako ang girlfriend mo, Juancho. Hindi ba ako dapat ang mauuna sa lahat pagdating sa'yo?" Tumigas ang tono ni Juancho. Wala akong pinapaboran. Sinasabi ko lang na hindi tamang tawagin siyang pangit. Ang mga panghuhusga mo, kung hindi mo mapigilan, kahit man lang ang bibig mo, pigilan mo. Hindi nakakabawas ng gandang pagiging mabait, Trixie. At ang pinaka nababahala ako kung gaano ka kadali manghusga ng tao. Hindi ko alam na ganyan ka. Hindi mo pwedeng gawing wala ng halagang isang tao dahil lang hindi sila tugma sa mga pamantayan mo. Naninikip ang dibdib ni Michelle. Hindi niya talaga gustong mag-away ang mga ito. Ayaw niyang magdulot ng problema sa pagitan ng magkasintahan. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat na ipinagtatanggol siya ni Juancho. Muling nagsalita si Trixie at ngayon ay puno na ng inis. "Hindi ako makapaniwala, Juancho. Seryoso? Ipinagtatanggol mo siya kaysa sa akin? Kaysa sa atin? Wala akong pakialam kung mabait siya. Baka nga may lihim na pagtingin pa yan sa'yo." Bahagyang napayuko si Michelle. Mabait sa kanya si Juancho pero alam niyang hanggang pagkakaibigan lang silang dalawa. Wala lang siyang kahit na anong pagtingin sa binata dahil kapatid lang ang turing niya rito. Sinapo ni Juancho ang ulo at naiinis na tumingin sa girlfriend nito. Kung ano-anong lumalabas sa bibig mo na hindi ko nagugustuhan, pinoprotektahan ko siya dahil parang kapatid ko na, dahil kaibigan ko at anak ng amo ng nanay ko. Pinoprotektahan ko siya kasi wala siyang ginagawang masama. Pero kung siya naman ang may ginagawang masama sa'yo, ikaw naman ang kakampihan ko, Trixie. Alam nating lahat na mali ka lang talaga ngayon. Wala siyang kahit na anong intensyon, kaya respetuhin mo naman si Michelle. Hindi ko inasahan na magugustuhan mo siya. Pero hindi ako mananahimik at hahayaang magpatuloy ka sa pagpapakita ng ganyang ugali sa kanya. Narinig ni Michelle ang pag-iigting ng frustration sa boses ni Juancho. Mag-sorry ka kay Michelle. Ayaw niyang maging sanhi ng hidwaan sa kanilang dalawa. Pero may bahagi sa kanya na nagkaroon ng ginhawa nang marinig niya na hindi sumusuko si Juancho. Makasarili ba si Michelle? Siguro dahil kahit anong pigil niya, natutuwa siya na siya ang kinakampihan ni Juancho. Hindi ako magsusorry at hindi ko siya baby at sasabihin na maganda siya. Matigas na sabi ni Trixie. Bahala ka na nga sa buhay mo, naiinis ako sa'yo. Minsan lang tayo magkasama, ganito ka pa sa akin. Magsama kayo ng pangit mong best friend. At doon, narinig ni Michelle ang tunog ng mga yabag at pag-alis ni Trixie.
Tinawag pa ni Juancho ang dalaga pero hindi na ito lumingon pa. Kumusta kayo ng girlfriend mo? Tanong ni Michelle nang bumisita si Juancho sa kanya. Kumunot ang noo ng binata habang naglilinis sa bahay nila. Ayoko na. Break na kaming dalawa. Hindi niya napigilan ng singhap sa narinig. Bumaha agad ang guilt sa kanyang dibdib. Ayaw niyang mag-break ang mga ito. Sa lahat din ng naging girlfriend ni Juancho, talagang si Trixie ang masasabi niyang pinakamaganda. Bahagyang sinilip ni Michelle ang mukha ng binata. Hindi ka ba nanghihinayang? Siya ang pinakamagandang naging girlfriend mo so far. Umismit si Juancho at nagpatuloy sa ginagawa nito. Ano naman? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng ganda ng isang babae. Mahalaga sa akin, may malasakit sa ibang tao, marespeto at marunong makipagkapwa-tao. Si Trixie, malayo siya sa inaasahan ko. Napanguso si Michelle at hindi napigilang mga lumbaba. So magpapalit ka na naman ng girlfriend? Hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka ba nakakaramdam ng kunwari, nasanay ka sa tao, nasanay ka sa girlfriend mo ngayon? Paano kapag nagpalit ka na ng girlfriend? Hindi ka ba nalilito? Bakit ang dami-dami mong girlfriends? Hindi agad nakasagot si Juancho. Para bang sobrang lalim ng iniisip nito. Maya-maya'y tumawa ito at bigla na lang siyang inasar. Bakit ba ako palagi ang topic nating dalawa? Ngumisi sa kanyang binata. Ikaw, kailan mo balak magkaroon ng boyfriend? Siguro may crush ka na, no? Napangiwi naman si Michelle sa tanong na yun ni Juancho. Hoy, mukha bang magkakaroon ako ng crush? Hindi naman ako ganong lumalabas ng bahay. Kung lalabas man ako, sa gabi lang. May mga nakikita akong tao, pero hindi ko naman sila kilala. Ang tangi ko lang nakikita, si Daddy, mga kasambahay dito, ang driver, saka ikaw. Pati rin palang mga prof ko, pero mukha ba ako magkakagusto sa kanila? Umalpas ang mahinang tawa mula sa bibig ni Juancho. Sus, baka naman crush mo na. Nahihiya ka lang magsabi. Napairap si Michelle. Sa binata lang niya kayang ipakita ang ganoong ugali. Wala nga. Baliw ka ba? Bukod sa hindi ako pumapatol sa professor, mukha ba magugustuhan nila ako? Ikaw talaga, hindi ka nag-iisip minsan? Muling humalakak si Juancho. Maya-maya'y natigil na rin naman ito sa pang-aasar sa kanya. Pero bago umalis, isa pang biro ang iniwan nito. Michelle! Tawag sa kanya ng binata. Napalingon naman si Michelle bago pumasok sa bahay. Bakit? Ano yon? May kailangan ka pa? Ngumisi si Juancho at tiningnan siya ng mabuti sa mga mata. Paano naman kung ako ang crush mo pala? Wow, may lihim na pagtingin sa akin si Michelle. Namumula ka, oh. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi kaya. Alam mo, imbento ka eh. Umuwi ka na nga. Hindi ka man lang kinilabutan sa mga sinasabi mo. Narinig niya pang tawa ni Juancho bago pumasok sa loob. Nang makahiga na siya sa kama, inisip niya ang sinabi ng binata. Mabait ang kaibigan niya, malapit sila sa isa't isa. Subalit alam pa rin ni Michelle na may limitasyon ng lahat. Halata namang hindi siya gusto ng nanay ni Juancho at tila natatakot ito na ma-develop ang damdamin nila sa isa't isa. Kaya hindi na yun hahayaan ni Michelle. Kapag may naramdaman siyang higit sa pagkakaibigan kapag kasama si Juancho, pipigilan niya na agad ang kanyang sarili. Matagal niya nang tanggap na walang magmamahal sa kanya. Nabuhay siyang single at mamamatay siyang single. Hindi na siya susubok pa, lalo na't malaki ang trauma niya sa pag-iwan ni Maricar sa kanilang mag-ama noon. Iniiwasan niyang magmahal ng ibang tao para maiwasan niya ring masaktan. May surprise ako sa iyo, Michelle. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Napangiti din si Michelle, nahawa sa pagka-good vibes ng kanyang daddy. Ano pa bang surprise? Mataman siyang tiningnan ni Arturo at inayos ang kanyang buhok. Pwede ka nang pumasok sa isang university. Night classes at painting lang since bakasyon ka naman at walang gagawin, di ba? May mga kaklase ka ron pero hanggang 5 lang siguro. Nasabi ko na sa kanila ang about sa condition mo. Pumayag naman sila. Isa pa, ang mga kasama mong estudyante ron may mga special needs din. Kaya alam ko magkakaintindihan kayo. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. Wow, talaga po? Pwede na po akong pumasok sa school? Tumawa ang kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Oo anak, pwede na. Night classes lang na parang summer class. Pero magsusuot ka pa rin ng jacket dahil baka may matinding ilaw doon. Lalala na naman yung balat mo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang amang si Arturo. Maraming salamat po talaga, Daddy. Sobrang saya ko po. Hindi niyo po alam kung gaano ko kasaya. Hinaplos ni Arturo ang kanyang buhok. Walang anuman anak.
Ang mapasaya ka lang ang gustong-gusto kong gawin, Michelle. Naisip ko rin naman na hindi healthy sa'yo kapag hindi ka nakikipag-interact sa ibang tao. Ayokong kapag nawala ako, hindi mo alam kung papaano gagalaw sa mundo. Gusto kong maging matatag ka, anak. Pinagmasdan ni Michelle ng mabuti ang kanyang ama. Daddy, wag mo pong sabihin yan. Matagal pa po kayong mabubuhay. Ang lakas-lakas niyo po kaya. Tsaka wag po kayong mag-alala, magiging matatag ako at matututo sa mundong ginagalawan natin. Hindi rin po ako magiging mahina. Alam ko pong malulungkot kayo. Muli siyang niyakap ni Arturo at hindi na muling nagsalita. Gumanti naman siya ng yakap. Mahal na mahal ni Michelle ang kanyang ama. Nang iwan sila ni Maricar, naging lakas na lang nilang isa't isa. Kaya parang hindi kaya ni Michelle kung mawawala ito. Hiling niya sa Diyos na sana'y mabuhay pa ito ng matagal. Katulad ng pangako ni Arturo sa kanya, nagsimula na nga ang mga classes niya. Habang humahakbang sa medyo madilim na campus, hindi maawat ang kanyang mga ngiti. Pakiramdam ni Michelle, college student siya na pinagtitinginan dahil maganda. Pero alam niyang malabo yun, kaya natawa na lang siya sa sariling naisip. Good evening po, nakangiting sabi ni Michelle. Dito po ba yung room 501? Bago niyo po akong student? Seryoso lang ang mukha ng magtuturo sa kanya, pero nakababanaag siya sa mga mata nito na nabigla ito sa kanyang itsura. Mabuti na lang na panatili pa rin ito ang pagiging professional. Hindi na lang pinansin ni Michelle at nagpatuloy sa pagpasok. Nang tingnan niya mga kaklase niya, nginitian siya ng mga ito. May mahina ang pandinig, may hindi nakakapagsalita. May isang mayroong Down syndrome. Pakiramdam ni Michelle sa lugar na yon, hindi siya tinuturing nakakaiba. Talaga po? Tanong ni Michelle sa babae. Pwede ko pong dalhin at ipakita sa daddy ko? Tumango naman ito at ngumiti. Of course, nasa inyo kung dadalhin niyo ang mga artwork niyo o iiwan dito. Pero tandaan niyo lang na mag-iwan kayo ng isang pakiramdam niyong pinakamagandang painting. Kasi summer class natin, magkakaroon tayo ng exhibit. Mas lalong sumilay ang ngiti sa mga labi ni Michelle. Nagpaalam na siya sa nagtuturo sa kanila bago umalis ng building. Gayunpaman, pauwi na siya nang biglang may makasalubong siyang lalaki na may tungkod at shades. Nagkabanggaan sila kaya pareho silang humandusay sa lupa. Miss, okay ka lang? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi agad nakasagot si Michelle. Hindi siya sanay na may ibang kumakausap na tao bukod sa mga taong malalapit sa kanya. Marahan at malambing ang boses ng binata. Parang hindi siya makakatanggap ng kahit na anong karahasan mula rito. Walang kahit na anong panghuhusga. Gayunpaman, sino ba ang kanyang niloloko? Hindi ito nandidiri sa kanya dahil bulag ito. Hindi napapangiwi ang binata at hindi lumalayo. Miss, hindi ka nagsalita. Sabi pa ng binata sa kanyang harap at sinubukan siyang hawakan pero agad siyang umiwas. Okay ka lang ba? Naramdaman ko ang pagbagsak mo. Sa wakas ay nakapagsalita na rin naman siya. Okay lang ako. Ikaw may sugat ka sa siko at mga kamay. Pero wala namang pakialam ang binata at ibinalik sa kanya ang tanong. Ikaw, may sugat ka ba? Umiling naman agad si Michelle. Wala, ikaw gamutin natin yung sugat mo. Mukhang malalim. Ako si Michelle, anong pangalan mo? Napangiti naman ang binata at lagpas ang tingin sa kanya. Matthew, sorry, kami ang may-ari ng school na to. Sorry kung pakalat-kalat ako. Umiling naman siya kaagad. Huwag kang humingi ng sorry. Ako ang nakakakita sa ating dalawa pero hindi ako tumitingin sa daan. Nabunggo pa tuloy kita, Matthew. Hindi alam ni Michelle kung saan siya humugot ng lakas ng loob para magpakilala at para tanungin ang pangalan nito. Siguro dahil confident siyang hindi siya huhusgahan ng binata. Hindi naman kasi siya nito nakikita. Hinayaan niya rin ang driver na gumamot dito at humawak. Dahil natatakot siya na baka mahawakan nito ang balat niya. Parang ngayon lang kita nasumpungan dito. Ngayon ko lang narinig ang boses mo. Bago ka ba? Tanong ni Matthew sa kanya. Sumagot naman agad si Michelle. Oo, dyan ako sa art class at night class din. Hindi natanggal ang ngiti sa mga labi ni Matthew. Talaga ba? Into arts din ako. Hindi ako magaling pero marunong naman. Mas gusto kong bumili ng painting noon sa mga exhibit dito. Nung nakakakita pa ako. Kapag may event na, bibilhin ko ang painting mo. Hindi niya napigilang mapangiti. Pakiramdam ni Michelle may mga taong sumusuporta sa kanya. Sa mga oras na yon, nababatid niya na maaaring gumawa siya ng isang kanais-nais na pagkakaibigan maliban kay Juancho.
Homeschool ka? Tanong ni Matthew sa kanya. Bakit? Hindi agad nakasagot si Michelle. Hindi na alam kung anong isasagot sa binata. Sobra kasing protective ni Daddy kaya pinili niya na lang na sa bahay ako mag-aral. Ngayon, pinayagan niya ako sa mga night classes na ganito kasi gusto niya akong mag-explore kahit papaano. Marahan namang tumango si Matthew. May ngiti pa rin sa mga labi. Masaya ako at naisipan mong lumabas na sa bahay ninyo. Kung hindi mo ginawa, hindi kita makikilala. Sabi ng papa ko, ooperahan daw ako. Sana maging successful at makakita na ako ulit. Gustong-gusto na talaga kitang makita. Hindi talaga siya nakasagot. Hirap na hirap magsalita si Michelle sa mga bagay na inaasahan sa kanya ni Matthew. Naging komportable siya sa binata dahil hindi ito nakakakita. Pero sa oras na bumalik ang paningin nito, ganoon pa rin ba ang magiging pagtrato sa kanya? Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya isang gabi kay Juancho. Lumingon naman sa kanya ang kanyang kaibigan. Oo naman. Anong nangyayari? Parang stress na stress ka. Muling bumuntong hininga si Michelle. May nakilala akong lalaki. Sa pinapasukan kong school tuwing gabi. Matthew ang pangalan niya at bulag siya kaya hindi niya ako nakikita. Ano? Lalaki? Bakit hindi ko alam yan? Tanong ni Juancho sa kanya at ibinaling na ang buong atensyon. Kaya pala, ganyan ka. May nagpapangiti sa'yo. Namula naman agad si Michelle. Hindi naman sa ganon. Huminto siya saglit. Hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang lahat. Iba siya, Juancho. Kapag kasama ko siya, komportable ako. Hindi niya ako nakikita tulad ng nakikita ng iba. May kaunting paghinto bago sumagot si Juancho. Malamang, kasi nga bulag siya. Bahagyang napayuko si Michelle, nahiyang umamin sa kanyang best friend. Hinahangaan ko talaga siya, Juancho. Pero ngayon, may sinabi siya na nakakabahala sa akin. Sinabi niya na kapag bumalik na ulit ang paningin niya, gusto niyang makipag-date sa akin. Mabilis na dumating ang sagot ni Juancho. Anong date? Mapagkakatiwalaan ba yan? Ipakita mo nga sa akin. Kumunat ang ni Michelle. Ayoko nga. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para kang maghahabol ng away. Mabait naman si Matthew. Paano niya ilalagay sa mga salita ang nararamdaman niya nang hindi mukhang katawa-tawa? Mabait naman siya pero nag-aalala rin ako. Baka hindi niya ako matanggap. May problema ako sa balat. Hindi ako maganda. Hindi ako kailanman naging maganda. Alam mo yan, kahit na paulit-ulit niyo akong pinupuri ni Daddy, alam ko sa sarili ko na pangit ako. Palagi ako may mga peklat, mga marka. Kahit make-up, hindi matatakpan ang mga peklat na to. At hindi alam ni Matthew ang tungkol dito. Hindi niya alam kung anong itsura ko. Natatakot ako, Juancho. Paano kung pag nakita niya ako, mabigo siya? Paano kung hindi niya na ako magustuhan? Napabuntong hininga ang kanyang best friend. Michelle, pakinggan mo ko. Hindi ka pangit. Hindi ka naging pangit sa paningin namin ng daddy mo. Alam ko, iniisip mong mga peklat at marka mong tumutukoy sa'yo. Pero hindi talaga yan. Nakita kita sa pinakamalala mong kalagayan at maganda ka pa rin sa mga mata ko. Napabusangot naman si Michelle. Best friend kita, kaya nga sasabihin mo yan. Pero hindi ibig sabihin na totoo. Tinititigan ko ang sarili ko sa salamin araw-araw, Juancho. At hindi ko nakikita ang nakikita nyo ng daddy ko. Mabilis at matatag ang sagot ni Juancho. Siguro, hindi ka tumitingin sa tamang bagay. Nakafocus ka sa ibabaw, sa mga iniisip mong mali. Si Matthew, kung talagang gusto ka niya, kung nagmamalasakit siya sa'yo, hindi niya titingnan ang mga bagay na yan. Dapat tanggapin ka niya kung sino ka, pati na ang mga peklat at lahat. At kung hindi, hindi siya ang tipo ng lalaki na dapat lumapit sa'yo. Kinagat ni Michelle ang kanyang labi at hindi sigurado kung ano ang susunod na sasabihin. Ang mga duda ay patuloy na kumikirot sa kanyang dibdib. Natatakot ako, Juancho, na ma-disappoint ko siya. Paano kung isipin niyang hindi ako sapat na maganda para sa kanya, pero sinasabi niya naman ngayon na gusto niya ako? Simpleng sagot ni Juancho pero parang yakap na mainit ang mga salita. Michelle, kung si Matthew ay isang tao na kaya mong dayain dahil lang sa itsura, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Dapat tanggapin niya ang tunay na ikaw. Alam mo ang problema kasi,
Palagi kang pinanghihinaan ng loob. Palagi mong ibinababa ang sarili mo. At kung hindi mo matanggap ang sarili mo, paano mo aasahan na tatanggapin ka niya? Huminga ng malalim si Michelle. Ramdam niya ang bigat ng usapan. Naisip niya si Matthew, ang malambing ng ngiti nito at kung paano siya nakikinig rito ng walang katulad. Yun ang unang beses na na-inlove siya ng ganoon. Kaya ayaw niyang maging kabiguan ng lahat ng mayroon sa kanila ni Matthew. Pupunta ka na sa ibang bansa? Tanong ni Michelle kay Matthew. Marahan namang tumango ang binata. Oo, doon ako magpapagamot. Pagbalik ko, siguradong nakakakita na ako. Sana makita agad kita rito sa oras na bumalik ako. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Kinakabahan siyang tumanggi. Ayoko. Hindi kasi ako komportable na may nakahawak sa akin. Mahina namang tumawa si Matthew. Wala ka pang nagiging boyfriend, di ba? Kapag naligawan kita at sinagot mo ako, sana hayaan mo kong hawakan ang kamay mo hanggang sa maging komportable ka sa akin. Hindi siya sumagot. Gusto niya naman talagang hawakan ni Matthew ang kamay niya. Gusto niyang damhin, haplusin at hawakan ang mukha ng binata. Pero wala siyang lakas ng loob. Hindi niya kaya dahil baka malaman nito ang sakit niya sa balat. Natigilan sila sa pag-uusap nang marinig ang boses ng isang lalaki. Matthew! Mariing tawag ng isang lalaki na halos kasing edad lang ng kanyang daddy. Mabilis siyang tumayo. Kinakabahan si Michelle dahil may isang taong nakakita sa kanya na malapit kay Matthew. Papa! Seryosong sabi ni Matthew. Para siyang sinusuri sa tingin ng ama ng binata at bakas ang pandidiri sa mukha nito. Sino tong kasama mo? Bakit magkasama kayo? Nakuha pang ngumiti ni Matthew at marahang tumayo. Papa, si Michelle po. Siya po ang babaeng espesyal sa buhay ko. Nawindang ang mukha ng tatay ni Matthew. Ano? Anong sinabi mo? Nasisira na bang ulo mo? Sinasabi mo na siyang babaeng espesyal sa buhay mo? Hindi mo ba alam na napakapangit ng kausap mo? Papa! Inis na sabi ni Matthew. Ano sinasabi niyo? Napayuko si Michelle. Nanginginig siya sa sobrang takot at panghuhusgang mga natatanggap. Matagal na siyang nasanay doon, pero yon ang pinakamatindi para kay Michelle. Pakiramdam niya, para siyang nahuling daga na pumupuslit ng pagkain. Ay bet, hindi sinabi sa'yo ng babaeng yan na may sakit siya sa balat. Sinadya niya para makasama ka. Patuloy pa ng ama ni Matthew. Kung makikita mo lang siya, siguradong mandidiri ka rin. Umiling si Matthew, tila ayaw paniwalaan ang sinasabi ng ama. Sinusubukan siya nitong hawakan. Mabuti na lang at naka-jacket siya. Hindi nito ramdam ang sakit niya sa balat. Michelle, hindi naman totoo yun, diba? Mali si Papa. Sinisiraan ka lang niya sa akin. Puno ng pagsusumamo na sabi ni Matthew. Nasaktan na si Michelle sa tono palang nagginamit ng binata. Umaasa si Matthew na maganda siya at hindi siya nagsisinungaling. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Michelle na humikbi. Hindi niya na kayang sagutin si Matthew kaya tumakbo na lang siya papalayo. Kahit tinatawag siya nito, hindi na siya lumingon pa. Anak, tama na. Namumugto ng mga mata mo. Saad ng kanyang ama na si Arturo. Mas lalo siyang yumakap sa kanyang daddy. Sure po ako na hindi ako matatanggap ni Matthew. Kanina, inaasahan niya pong ide-deny ko ang mga sinasabi ng papa niya. Pero hindi ko po kaya. Hindi ko na po kayo magsinungaling pa. Nandoon ang kanyang daddy at dinadamayan siya. Yun ang unang beses na nasaktan ng ganoon ang puso ni Michelle. Kung sana lang ay hindi na siya nakipaglapit pa, hindi sana siya masasaktan ng ganoon. Kasalanan niya rin naman, siya mismo ang naghukay ng sarili niyang problema. Dahil sa labis na pag-iyak, hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Nagulat si Michelle na nakaupo sa sahig ng kwarto niya si Juancho at natutulog doon. Bukas naman ang pinto kaya walang problema. Napabuntong hininga si Michelle, sinamahan siya ni Juancho hanggang sa tumahan. Ang kaso, nakatulog naman ito roon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Michelle kay Juancho nang maalimpungatan ito. Sinapo nito ang noo at hinagod ang leeg. Ang sakit ng posisyon ko. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Bahagya siyang tumawa sa kabila ng sakit na nararamdaman. Salamat sa pananatili mo rito. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Hindi kayo sabay umuwi kagabi. Napabuntong hininga si Michelle.
Salamat at sinamahan mo ko. Hindi mo ako iniwan. Natawa naman si Juancho. Magkaibigan tayo. Sobrang nag-aalala ako sa'yo, Michelle. Yun ang unang beses na nakita kitang umiyak ng ganun. Alam mo yung pakiramdam na parang dinudurog ang puso ko kapag nakikita kang umiiyak ng ganyan? Hayaan mo ng Matthew na yun. Wala siyang kwentang lalaki. Kapag nakita ko yun, sasapakin ko yun. Marahan naman siyang umiling. Ano ka ba? Wag na. Saka hindi ka naman bayolente. Isa pa, ako rin naman ang may kasalanan kung bakit nasasaktan ako ngayon. Sa mga lumipas na araw, dinamdam niya pa rin ang nangyari sa kanila ni Matthew. Huling balita ni Michelle, nasa abroad na ito at nagpapagamot. Hindi niya alam kung makikita niya pa ba ito. Hindi alam ni Michelle na kung makita nito ang kanyang itsura, tatanggapin pa rin siya. Walang kasiguraduhan sa lahat, pero kung ano man ang mangyari, tatanggapin niya ng buong puso ang mga bagay na hindi talaga nararapat para sa kanya. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Matthew. Gulat na gulat siya at napatayo pa. Bakit? Anong meron, Michelle? Tanong sa kanya ni Juancho. Pinakita niya rito ang message sa kanya ni Matthew. Gusto niya raw makipagkita sa akin. Nakauwi na siya. Halata ang pagbabago ng timpla sa mukha ni Juancho. Hindi ka makikipagkita, Michelle. Hindi niya napigilan ang pagsinghap. Pero gusto kong makita siyang nakakakita na. Saka siya mismo ang nag-message para makipagkita. Baka naman kahit ganito ang itsura ko, matanggap niya pa rin ako. Napailing si Juancho at tumayo na rin. Sige, sasama ako sa'yo. Sasamahan kita. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi pwedeng saktan ka ng lalaking yun. Napabuntong hininga na lang si Michelle. Hinayaan niya na lang na samahan siya ni Juancho. Habang naghihintay sa kanilang tagpuan, labis ang kaba na kanyang nararamdaman. At ang kabang yon, naging kirot sa puso dahil sa ginawa ni Matthew. Bakas ang pandidiri at iritasyon sa mukha nito. Walang salitang basta na lang itong tumalikod. Ramdam niyang inis ni Juancho at akmang susugod pero pinigilan niya. Please, huwag kang sumugod. Huwag mong saktan. Kasalanan ko rin naman kasi. Assuming ako tapos nagsinungaling pa. Garal-galang boses na sabi ni Michelle habang tumutulo ang mga luha. Dinadama niya pa lahat ng sakit na dulot ni Matthew nang biglang haplusin ni Juancho ang kanyang mukha. Kung tingnan si Michelle, para bang siyang pinakamaganda sa paningin nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siyang halikan ng binata. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Pilit iniisip kung bakit ginagawa yun ni Juancho. Ako na lang. Pwede bang ako na lang? Nagsusumamo ang boses ng binata. Mata man niya itong tiningnan. Bakit mo ginawa yun? Juancho, mag-best friend tayong dalawa. Isa pa, napakapangit ko. Paano mo nagawang halikan ng katulad ko? Namumungay ang mga mata ni Juancho. Matagal na kitang mahal. Hindi ko alam kung bakit. Paiba-iba ako ng girlfriend dahil sinusubukan kong kalimutan ang feelings ko sa'yo. Kasi nga, best friend tayo, hindi ba? Pinipigilan ko lang dahil baka hindi ka maniwala. Mayaman ka, mahirap lang kami. Wala akong maibibigay sa'yo na kahit na ano. Napayuko si Michelle at sunod-sunod na umiyak. Matagal niya na yung napapansin, mga bata pa lang sila. Kahit may sakit siya sa balat, palagi siyang pinoprotektahan ni Juancho. Palagi may espesyal na pagtrato sa kanyang binata at hindi niya lang yun pinapansin. Simula ng araw na yon, pasimple siyang nililigawan ni Juancho. Napapangiti siya sa mga diskarte at banat nito. Ilang buwan lang ang lumipas, sinagot niya na rin naman si Juancho. Siguro matagal na din siyang may pagtingin sa binata. Pero iniiwasan niya lang dahil alam niyang magkaibigan silang dalawa. Gayunpaman, ang akala niyang masayang buhay ng pag-ibig, may kalaki palang pagkontrol sa taong mahal niya. Bakit naghahalikan kayo? Malamig na tanong ng nanay ni Juancho. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Girlfriend ko na po si Michelle, Nay. Girlfriend? Medyo may bahid ng inis na tanong ng nanay ni Juancho. Anong kalokohan ito, anak? Sabi mo hindi mo gusto si Michelle. Oo, mabait ka, Michelle. Malaki ang utang na loob namin sa inyong pamilya. Pero ayoko mapangasawa ka ni Juancho. Ayokong magkaroon ng anak ko na katulad mo.
Nanginig ang mga kamay ni Michelle. Parang bumalik sa kanyang alaala noon ng kanyang mommy nang iniwan siya nito. Ano? Baka naman napipilitan ka lang. Kaya ba tayo pinautang ni Sir Arturo para kapalit na patulan ng anak niya? Tanong pa ng nanay ni Juancho. Alam ko, kasi nagkaroon ka ng malaking pera. Tapos malalaman ko na may relasyon kayo? Umiling si Juancho. Nay, hindi po totoo yan. Binigyan niya po ako ng pera dahil sa tulong na rin po. Opo, sinabi niya po sa akin na ligawan si Michelle. Pero kagustuhan ko rin naman po yun. Parang binigyan niya po ako ng daan para maglakas loob kay Michelle. Mahal ko po talaga siya, Nay. Kahit sabihin po ninyo na ayaw niyo sa kanya para sa akin, wala po akong magawa. Sa kanya po tumitibok ang puso ko ng ganito. Namuo ang mga luha kay Michelle. Ramdam niya ang pagmamahal ng binata. Hindi siya makapaniwala na mamahalin siya ng ganoon ni Juancho. Maya-maya'y bumaba ang kanyang ama. Hayaan mo ng mga bata. Nagmamahalan sila. Nakikita ko si Juancho na nagpipigil lang dahil sa'yo dahil nanay ka niya. Pero kung ipipilit mo ang gusto mo, sasaya ba ang anak mo? Napansin ko na noon na may pagtingin si Juancho sa anak ko. Hindi ako maaaring magkamali dahil ganoon ang tingin ko kay Maricar noon. Kaya pagbigyan mo na ang mga batang maging masaya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi na nga tumutol pa ang nanay ni Juancho. Masaya naman kasi sa kanya ang binata. Tanggap na tanggap si Michelle ang buo niyang pagkatao. Nang makagraduate sila ni Juancho, nagpakasal na rin naman sila. Sobrang saya ni Michelle. Sa tuwing hinahawakan siya ng kanyang asawa, pakiramdam niya ay napakaganda niya. Bawat haplos, bawat dampi ng balat, tila ninanamnam nito at walang kahit na anong pandidiri. Okay lang ba sa'yo na hindi tayo magkaroon ng anak? Tanong ni Michelle kay Juancho. Ayokong mamana ng magiging anak natin ang sakit ko. Ayokong ipamana sa kanya dahil baka maramdaman niya ang mga naramdaman ko noon simula bata pa. Tumangon naman si Juancho. Oo, ayos lang sa akin. Naiintindihan ko ang takot mo. Pwede naman tayong mag-ampon. Maraming batang walang mga magulang. Bastang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Niyakap ni Michelle ang kanyang asawa. Masaya siya na kasama niya ito at totoo ang pagmamahal sa kanya. Hindi siya mag-aalala dahil si Juancho ang klase ng lalaki na hindi siya pababayaan at mamahalin habang buhay. Ipinagpapasalamat niya sa Diyos, nakita nila ang pag-ibig sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong manghusga ng ibang tao. Ang mga tao may kabutihan sa kanilang mga puso, karapat-dapat sa respeto mula sa ating lahat. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat